Dominant Protector. Credit to the author. 331 hanggang 40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naalala ni Terence na wala na sa kanya ang room card, ibinigay niya ito kay Jackson. Kumatok siya sa pinto nang walang sumasagot. Kumunat ang noo niya, iniisip kung anong meron, wala pa rin ba sa kwarto ang lalaki. O nakidnap na naman siya. Jackson. Tumawag si Terence. Kuya. Narinig ni Terence si Jackson na pumunta sa pinto at binuksan ito, ang kanyang mapatla at gutom na mukha ay bumungad sa kanyang harapan. Napakadilim ng silid na walang kahit isang ilaw. Bakit patay lahat ng ilaw? Sabi ni Terence habang papasok sa kwarto, isinara ang pinto sa likod niya. I didn't dare turn on them. May kumakatok kanina, akala mo cleaner or something. Tumahimik ako at pinatay lahat ng ilaw. Paano kung hanapin ako ng blue water dito? I don't wanna die. Mahinang sabi ni Jackson. Malakas ka, bro, pero hindi ako. Natatakot pa rin ako sa kanila, walang paraan na matatalo ko sila. Mamamatay lang ako kapag naabutan nila ako. Kaya naisip ko na ang pinakaligtas na paraan ay ang magpanggap na walang laman ang silid. Medyo natahimik si Terence. Kahit na ang Blue Water Mafia ay hindi tumitingin sa bawat solong silid ng bawat hotel sa lungsod, iyon ay hindi makatotohanan at walang saysay na pag-aaksaya ng oras. Ay pack mo na ang mga gamit mo, aalis na tayo. Hindi na interesado si Terence na manatili pa rito ngayong naayos na ang usapin. Ang tiket sa eroplano na binili ni Uncle Fredo ay para sa gabing ito, bagaman maaari niyang baguhin ang petsa ng paglipad kung hindi pa rin natapos ang misyon. Mayroong 2 tiket para sa pagbabalik, isa para kay Terence at ang isa ay nasa pangalan ni Jackson. Naghanda rin si Gerald na hinuhulaan na maaaring walang pagkakakilanlan ang kanyang anak. Nakuha niya ang isang bagong set ng kapalit na pagkakakilanlan para sa kanyang anak na ibinigay kay Terence para sa paglalakbay pabalik. Hindi masyadong malinis ang damit ni Jackson pero kanina pa siya naligo. Nang walang laman, bumaba si Jackson kasama si Terence na nagsabi sa kanya na sumakay muna sa kotse sa likod ng pinto habang siya ay lumabas ng silid. Isang mag-asawang miyembro ng Blue Water ang biglang pumasok sa lobby, ang isa sa kanila ay tumahol sa staff sa counter. Nakita ba ninyo ang 2 miyembro ng Blue Water na nagdala ng isang sugatang babaeng nakaitim dito? Hindi. Sagot ng staff pagkatapos ng takot. Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi natakot sa lahat. Tiniyak niyang ang kanyang mukha ay natatakpan ng sombrero sa buong oras, at walang sino man ang dapat na makakita sa kanyang mukha. Hindi rin siguro nila alam na Asian pala ang babae. Nagpasya si Terence na magmukhang gusto niyang umiwas sa gulo. Pakibigay muna sa akin ang deposito, aalis na ako. Ibinigay na staff kay Terence ang kanyang identification card at deposito, at umalis si Terence nang hindi tumalikod, na umakit ng ilang masasamang tingin mula sa mga miyembro ng Blue Water. Pookie. Nagtawanan ng ibang members. Punta tayo sa susunod na hotel. Na-headshot lang ng assassin na iyon ang pangalawang kapitan. Oo, kailangan nating hanapin itong mga fuck overtime, damat. Nakahinga ng maluwag ang staff nang lumabas ang Blue Water sa pinto habang nagmamaneho si Terence papuntang airport. Itinapon niya ang isang baseball cap at isinuot ang isa. Bro, bakit suot mo pa yang cap? Halatang nabigla si Jackson. May hinahabol ng Blue Water. Siya. Umirap si Terence. Tumahimik ka na lang dyan kung gusto mong mabuhay. Tumahimik si Jackson, problemado. Ang kapatid na ito ay hindi isang walang ingat na tao, kaya ano ang kanyang layunin dito? Pinaandar niya ang kotse patungo sa pasukan ng lungsod. May nag-set up ng roadblock, pinahinto ang lahat ng sasakyan na sinusubukang lumabas at pinabayaan lamang ang isang maliit na porsyento. Ang ilan ay sabik na naghihintay sa kanilang turn, habang ang iba ay tumalikod na lamang. Hindi sumunod si Terence, sa halip ay nagmamaneho siya sa roadblock. Bro, sasampalin mo. Masyado silang maraming tao doon. Nag-aalala na si Jackson. Lumingon si Terence para malamig na tumingin kay Jackson na agad na itinikom ang kanyang bibig. Sinabihan siya ni Terence na tumahimik. Hindi siya dapat nagdududa sa kakayahan ng kapatid na ito, dapat may plano siya.
Nagpasya si Jackson na pakalmayan ang sili sa bagay na iyon. Ihinto mo ang kotse mo. Isang blue water ang nag-flashlight kay Terence habang papalapit siya sa roadblock, senyales na huminto siya sa 1 kilos. Inihinto ni Terence ang sasakyan at may 2 blue water na lumapit sa kanya upang palibutan siya. Lumabas ka sa kotse. Anong ginagawa mo, hindi mo ba alam na tinatakpan natin ng blue water ang kalsadang ito? Isa ka sa amin. Ipakita mo sa akin ang mukha mo. Paanong hindi pa kita nakikita kanina? Bro. Pwede ko bang itanong kung anong nangyari doon? Bakit may harang sa daan? Maingat na tanong ni Terence. I'm asking the questions here. Saan mo nakuha yung sombrero mo? Ang miyembro ay malinaw na napakahinala kay Terence. Bro, kakabili ko lang ng kotseng ito sa pabrika ng Blue Water ngayon, regalo ang sombrero na ito mula kay York bro, sa kanya ko binili ang kotse. Sabi niya, ligtas ako sa Blue Town kung isusuot ko ang sombrero na ito, maingat, paliwanag ni Terence. Sa atin ang sasakyan. Tumango ang miyembro at lumingon sa isa pang miyembro. Boss, sinasabi ng lalaking ito na binili niya ang kotse niya sa amin. Binigyan daw siya ni York ng sombrero nang ibenta niya ang kotse sa kanya. Tawagan mo si York para kumpirmahin. Palampasin mo siya kung totoo, kunin mo kung hindi. Ang kapitan ay abala sa pagsuri sa isa pang sasakyan. Maghintay ng 1 segundo, pagkatapos. Medyo lamambat ang ugali ng miyembro, ngayong si Terence ay potensyal na customer ng Blue Water. Matagal niyang pinagmasdan ang listahan ng kanyang mga kontak bago mahanap ang pangalan ni York. Maliwanag na hindi alam ni York ang tungkol sa roadblock nang sagutin niya ang telepono. Lazaro. Anong meron? 332. Ang York at Lazaro ay parehong miyembro ng Blue Water, ngunit mayroong higit sa 1,000 sa kanila. Hindi sila masyadong malapit sa isa't isa, ngunit alam nila ang pagkakaroon ng isa't isa. Something I wanna confirm with you, this guy here saying na bumili siya ng kotse sa iyo, suot niya ang baseball cap namin. Kilala mo siya? Tanong ni Lazaro. Oo, naalala ko, isang Asian na turista. Ibinente ko sa kanya ang isang lumang Santana, ayos lang kung siya iyon. Sabi ni York pagkatapos ng ilang pag-iisip. Baka ibigay mo sa kanya ang telepono, sisiguraduhin kung siya iyon. Sige. Naisip ni Lazaro na ang pagiging maingat ay malamang na mas mabuti. Inabot niya ang telepono kay Terence. Narito, ito ay York. York bro. Ako ito. Sabi ni Terence na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Nakita mo, babalik lang ako pagkatapos kumuha ng kotse, ngunit nakaharang sila sa kalsada. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari dito. Ikaw pala. Sige, iabot mo kay Lazaro ang telepono, kakausapin ko siya. Sabi ni York, nakahinga ng maluwag pagkatapos ng kumpirmasyon. Sige. Ibinalik ni Terence ang telepono kay Lazaro. Gusto kang makausap ni York bro, sir. Kinuha ni Lazaro ang telepono at nakipag-usap saglit kay York bago tumango kay Terence. Sige, pwede ka nang umalis. Ako si Lazaro, pwede kang pumunta sa akin kung gusto mong bumili ng isa pang sasakyan. Siyempre, Lazaro bro. Tumango si Terence. Bumili ng kotse mula sa iyo. Baka sa kabilang buhay. Pagkatapos ay pinalayas ni Terence ang Blue Town ng mapayapa. Napakurap si Jackson kay Terence, nalilito. Iyon lang ba ang kinuha? May 1 toneladang sasakyan na huminto sa gilid at si Terence ay nabigyan ng pass dahil lang sa ilang salita at isang tawag sa telepono. Gayunpaman, hindi sinabi ni Jackson ang kanyang mga alalahanin. Nakakuha siya ng sapat na nakakatakot na tingin mula kay Terence ngayon. Si Terence ay hindi rin nagpapaliwanag ng anuman. Ang Blue Water na nagpakita sa hotel kanina ay nagmungkahi na may iba pang miyembro ng Blue Water na nakapost sa pasukan. Isinuot niya ang takip at naghanda ng ilang pangungusap kasama ang pangalan ni York para sa senaryo na iyon. Tinanggal niya ang takip at itinapon ito pagkatapos umalis sa lungsod. Wala itong halaga sa labas ng teritoryo ng Blue Water. Nakarating si Terence sa airport nang walang hadlang. Ipinarade niya ang kotse sa parking lot at iniwan ito, naiwan ang susi sa loob. Let's go. Ano, gusto mo pa bang manatili? Tumingin si Terence kay Jackson na nakatitig sa airport ng walang laman. Hindi. Hindi yon, bro.
Iniisip ko lang na malamang na hindi na ako babalik dito. Makahulog ang buntong hininga si Jackson bago sumunod kay Terence sa loob. Nanatiling tahimik si Jackson habang lumipad ang eroplano sa kalangitan. Tila may iniisip siya. Maingat lang siyang nagsalita habang nasa biyahe sila. Bro, magkano ang ibinayad sa iyo ng tatay ko? Lahat ng kanyang mga bahagi. Mahinang sabi ni Terence. Wala siyang makukuha sa oras na bumalik ka. Oh, tumango si Jackson. Nakaramdam siya ng panlulumaw tungkol dito, ngunit walang sinabi sa nakikita niya. Ito ay isang presyong makatwiran para sa mga serbisyong kasing kalibre ni Terence. Hindi man lang umabot sa $100 milyong ang kanilang mga ari-arian, talagang nakuha niya ang mas mahusay na pagtatapos ng deal. Ang kanyang ama ay kailangang magbayad ng maraming utang kung siya ay pumunta sa paraan ng pantubos, lalo na't mawala ang lahat ng mayroon siya ngayon. Nagulat si Terence sa saloobin ni Jackson, hindi man lang siya umiiyak o nagrereklamo, tila tinanggap na niya ang balita. Lumaki ba siya pagkatapos ng mga pangyayaring ito? Pinag-isipan ni Jackson ang mga bagay-bagay pagkatapos ng isang karanasang tulad niya. Naiintindihan niya na siya ay isang batang master ng isang mayamang bahay na may pera, ngunit basura kung wala ito. Lumapag ang eroplano, nakauwi na sila. Hindi ito masyadong inisip ni Terence, ngunit nanginginig ang katawan ni Jackson sa excitement at emosyon na kanyang nararamdaman. Ang addiction na kumikilos. Tumingin si Terence sa kanya. Hindi, medyo nasasabik lang ako, naalis ko na ang addiction, medyo nahihiyang sabi ni Jackson. Inalis mo na. Hindi ito inaasahan ni Terence, hindi naman talaga inutil ang bata. 2 buwan nila akong ikinulong, wala man lang gamot doon. Medyo mahirap noong una, pero nakayanan ko. Mukhang nahihiya pa rin si Jackson habang nagpaliwanag. Tumango si Terence nang walang sinasabi. Ang mga tao sa sitwasyon ni Jackson ay maaari pa rin ganap na maalis ang pagkagumon kung hindi na sila muling nakahawak ng anumang droga, ngunit ang muling pagsubok nito ay maaaring sapat na upang itapon sila pabalik sa hukay. Ngunit hindi iyon ang gawain ni Terence, tinupad niya ang kanyang pagtatapos sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pagpapabalik sa bata. Hindi hinihintay ni Uncle Fredo si Terence sa airport dahil hindi niya sinabi sa kanya kung anong oras siya babalik, depende ito sa kung gaano matagumpay ang misyon. Huminto si Terence ng taxi at sumakay kay Jackson. Avalonia Shore District. Sabi ni Terence. Sige. Tumango ang taxi driver bago pinaandar ang sasakyan, nakitang kakaiba ang dalawa. Nakasuot ng normal na damit si Terence, ngunit ang lalaking iyon ay mukhang tatakbo palabas mula sa isang refugee camp, payat na parang adik sa droga at gutay-gutay ang kanyang damit. Ano ang kanilang pagpunta sa Avalonia Shore? Ito ay isang napakamarangyang lugar. Ngunit wala siyang sinabi, wala itong kinalaman sa kanya. Maraming taon na ang nakalipas mula nang bumalik si Jackson sa Avalonia. Puno ng emosyon ang kanyang mga mata habang nakatingin sa mga kalye ng Starfield. Ilang sandali lang ang layo niya sa bahay. Nagbayad si Terence ng pamasahe sa taxi at tumungo sa Area F kasama si Jackson. Si Gerald ay hindi nakapunta sa kumpanya sa nakalipas na 2 araw. Siya ay opisyal na may sakit at nagpapahinga sa bahay. Nagdulot ito ng malaking problema kay Gaston. Bakit ang lalaki ay kailangang sipon ngayon sa lahat ng oras? Right when they had this critical meeting. Isang beses binisita ni Gaston si Gerald sa kanyang villa at nakita siyang napakaputla. Hindi sumagi sa isip niya na baka peke lang ito ni Gerald. Si Gerald ay hindi sipon, ngunit siya ay namutla sa pag-aalala. Si Terence ay magaling, ngunit gaya ng sabi, mahirap lampasan ang 4 na kamao sa 2. Siya ay kumikilo sa isang hindi pamilyar, dayuhang kapaligiran pati na rin sa loob ng teritoryo ng kalaban. Ito ay isang napakahirap na gawain. Hindi man lang siya nakakatulog, syempre mamumutla siya. Hindi umimik si Gaston matapos ang isang tingin kay Gerald, sinabihan lang siyang magpahinga at magpagaling kaagad. 333. Napakunot ang noo ni Gerald nang tumunog ang doorbell. Nandito na ba si Gaston? Kahapon lang dumating yung lalaki. Ayaw niyang makipagkita sa kanya, pero sinabihan niya ang yaya na buksan pa rin ang pinto. Ngunit binuksan ni Elena ang pinto sa isang tanawin na hindi niya akalaing makikita pa niya. Why, young master? Tinitigan ni Elena ang nagugutom na si Jackson, hindi nakaimik sa gulat. Elena. Ako ito.
Nadagdagan din ang emosyon ni Jackson, napakabata pa ni Elena noong araw na umalis siya. Puti na ang buhok niya. Si Gerald ay nasa sofa na nagkukunwaring may sakit nang marinig niya ang boses ni Jackson, bigla siyang bumangon. Anak! Anak, ikaw ba yan? Tatay! Naunawaan ni Jackson ang sandaling iyon na ang lahat ng mga taon ng kanyang pamumuhay sa mataas na buhay ay walang halaga kumpara sa tahanan, sa pamilya. Sige, sige, isave mo yan para mamaya. Nasaan ang mga share ko? Magsisinungaling si Terence kung sasabihin niyang hindi man lang siya naantig sa muling pagkikita, ngunit walang awa doon. Si Jackson ay walang iba kundi isang spoiled na bata, ngunit iyon ang kasalanan ng kanyang ama sa hindi pagpapaaral sa kanya ng maayos. Hindi siya nagkaroon ng oras na umalis sa trabaho, palaging iniisip na ayos lang kung makapag-iwan siya ng malaking halaga para sa kanyang anak, ngunit tuwang-tuwa siyang makitang bumalik ang kanyang anak, ngunit ang pag-aakalang kukunin ni Terence ang lahat ng kanyang bahagi ay nag-alinlangan siya, wala na siyang matitira sa sandaling ipasa niya iyon sa kanya. Magiging maayos siya kung wala ang yaman na iyon, ngunit ang kanyang anak. Mabubuhay kaya siya bilang isa sa mga mahihirap? Mas inuuna niya ang kaligtasan ng kanyang anak higit sa lahat, ngunit ngayong naayos na iyon, muling pinahahalagahan ni Gerald ang pera. Ganyan noon ang sangkatauhan ay isang sakam na grupo, palaging hindi nasisiyahan, palaging nagnanais ng higit pa. Hindi na niya gustong ibigay lahat ng share na iyon kay Terence. Mr. Linford, gumagana ba ito? Ibinibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking share ng walang pasubali, at ang kalahati kay Jackson. Ginagarantiya ko na hindi niya susuportahan si Gaston. Sabi ni Gerald pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Sumimangot si Terence, kaya nagpa siya ang lalaki na babalikan niya ang kanyang salita ngayon. Dapat siyang magpasalamat na hindi niya ninakawan ng malinis ang lahat ng ari-arian niya. Ano ang iniisip niya? Papagalitin lang siya ni Terence nang magsalita si Jackson. Tay, teka, ano ang sinasabi mo? Ibigay mo na lang sa kapatid ang ipinangako mo sa kanya. Pakiusap, huwag mo siyang minas, ayaw ko pang mamatay, sabi ni Jackson pagkatapos ng mungkahi ng kanyang ama. Nasaksihan niya mismo ang uri ng maladyos na kakayahan na mayroon si Terence sa Blue Town, ayaw niyang patayin lang siya ni Terence dahil naasar siya. Jackson, ikaw? Natigilan si Gerald, inilalagay niya ang kanyang buhay sa linya dito upang panatilihin ang pinakamaraming bahagi hanggat maaari para sa kanyang anak, ngunit bakit hindi niya ginusto iyon? Tay, ibigay mo na lang sa kanya. Buti na lang at nakabalik akong buhay. Naunawaan ni Jackson kung gaano nakakatakot ang kamatayan pagkatapos ng kanyang pinagdaanan. Mas gugustuhin niyang hindi magkaroon ng mas nakakatakot na pag-iral kaysa sa palaging titigan siya dahil hindi niya nakuha ang ipinangako. Sige, walang silbi sa akin ang mga share na iyon kung ayaw mo. Tumango si Gerald bago bumaling kay Terence. I'm sorry, naging matako ako, Mr. Linford. Akala ko ang dati kong buhay na ito ay libre para sa iyo kung kailan mo gusto, but never mind. Kukunin ko ang mga papeles at isusulat ko ang lahat ng shares ko sa iyo. Umakyat si Gerald at bumalik na may dalang salansa ng mga dokumento ng share transfer. Pinirmahan niya ang mga ito at ibinigay kay Terence. Ikaw ang bahala sa villa. Sabi ni Terence pagkatapos ng isang tingin kay Jackson. Sige, siya. Magsaya sa iyong reunion. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay at naghanap ng pampublikong telepono bago ay dial si Pablo. Hello. Nag-alala si Pablo gaya ni Gerald noong nakaraang 2 araw, hindi man lang siya makatingin sa anumang mga dokumento ng may kalmadong pag-iisip. Wala siya sa mood na sagutin ang hindi kilalang numero nang tumunog ang kanyang telepono, ngunit ginawa pa rin iyon. Uncle Charlton. Ako si Terence. Ang boses ni Terence ay tumunog mula sa kabilang dulo, isang boses na hinihintay ni Pablo. Wala siyang pakialam kung matagumpay man ang misyon sa puntong ito basta maayos lang si Terence. Ngunit ito ay isang numero ng Starfield. Tumawag ba si Terence ng long distance na tawag? Terence. Ayos ka lang ba? Nasaan ka? Tanong ni Pablo. Ayos lang ako, kakabalik ko lang at pupunta sa kumpanya mo. Nandyan ka ba? Tanong ni Terence. Nandito ako. Nasaan ka? Sasabihin ko kay Fredo na sunduin ka. Sabi ni Pablo, nabuhayan ng loob na nakabalik na si Terence. No need. Magtataksi ako. Sige,
Hihintayin kita sa opisina. Hindi iginiit ni Pablo hindi na gaanong nasa panganib si Terence ngayong bumalik na siya. Huminto si Terence ng taxi at nakarating sa pangunahing panlabas na gate ng Pablo Industries makalipas ang 10 minuto. Ilang beses na siyang nakapunta rito at ang mga security sa gate ay may matinding impresyon sa kanya. Malalaking ngiti ang binati nila sa kanya. Tumanggaw si Terence at dumiretso sa opisina ni Pablo. Kumatok siya sa pinto kung saan tumugon si Fredo makalipas ang ilang segundo. Maligayang pagbabalik, Mr. Linford. Hinihintay ka ni Mr. Charlton sa loob. Laking gulat ni Fredo nang makita ng personal si Terence. Narinig niya mula kay Pablo na bumalik na si Terence, ngunit nahirapan siyang paniwalaan. Hindi man lang umabot ng 2 araw. Ibinalik ba ni Terence si Jackson sa ganoong kaikling yugto ng panahon? O hindi naging matagumpay ang misyon? Hindi niya idiniin si Terence sa mga tanong na iyon, kakausapin pa rin niya si Pablo tungkol dito. Yee! Tumayo si Pablo upang batiin si Terence, malinaw na binibigyan siya ng malaking halaga. Nag-alala ako, pero mukhang okay ka lang. Tio Charlton, di ba sabi ko isa itong piraso ng cake? Nagkibit balikat si Terence na nakangiti. Piece of cake. So sinasabi mo na anak ni Gerald? Tumingin si Pablo kay Terence, nagulat. Inaakala niya maagang bumalik si Terence dahil nabigo ang misyon, ngunit parang hindi iyon ang kaso sa tono ni Terence. 334. Ibinalik siya, at pinauwi muna siya. Sabi ni Terence. Ang lalaki ay walang lakas ng loob, at talagang payat at gutom. Ayokong mamatay siya sa akin sa kalsada o ano paman, kaya ibinalik ko muna siya sa kanyang ama. Oh! Masayang kinuha ni Pablo ang balita. Nakauwi na siya. Iyan ay magandang balita. Terence, ikaw talaga ang aming maswerteng bituin. Lahat ng problema ko ay nalutas ng madali mula nang dumating ka. Huwag mo munang ibaba ang bantay mo, Uncle Charlton. Clown lang talaga si Gaston sa front stage, yung nasa likod niya, yun ang problema na dapat nating pagtuunan ng pansin. Nagbabala si Terence. Kahit na si Coldy ay isang kinatawan lamang. Naiintindihan ko iyon, ngunit matagal na silang nagpaplano laban sa aking Pablo Industries. Hindi nila magagawang gumawa ng anumang hakbang kung walang tagaloob na tumulong sa kanila. Tuturuan ko ng leksyon ang taksil na iyon ni Gaston. Tumanggaw si Pablo, walang pagkakataon ng mga tagalabas kung magkakasama ang mga shareholder. Sige, Uncle Charlton. Iiwan ko muna yan. Si Terence ay hindi masyadong interesado sa mga gawain ng kumpanya. The thing is, Uncle Charlton, you're just too nice. I think you shouldn't let Gaston stay in the company anymore after this whole thing. Sabihin mo sa kanya na ibigay ang kanyang shares at umalis na. Wala akong planong magpigil sa pagkakataong ito. Napabuntong hininga si Pablo. Sinubukan kong maging maluwag hanggat maaari para sa kapakanan ng aking ama, ngunit wala nang puwang para doon sa estadong kinaroroonan ng kumpanya. Huwag mag-alala, Terence, hindi na magdadagdag ng gulo si Uncle Charlton sa iyong plato mula ngayon. Hindi naman talaga problema. Sinabihan ako ng matanda ko na pumunta dito para magtrabaho para sa employer ko. Ngumiti si Terence, sineseryoso niya ang huling misyon na ito, lubos niyang inaabangan ang kanyang pagre-retiro. Paano si Gerald? Hindi na niya susuportahan si Gaston, hindi ba? Ang pangunahing problema ay pumasok sa isip ni Pablo noon. Siyempre hindi ibinigay niya lahat ng shares niya sa akin. Sinabi ni Terence bago ibigay ang dokumento ng share transfer kay Pablo. Inilipat niya ito sa akin, ngunit ilalagay ko ito sa ilalim ng iyong pangalan pagkatapos nating gawin ang pamamaraan. Hindi inaasahan ni Pablo na talagang nakuha ni Terence ang shares ni Gerald. Hindi niya ito masyadong inisip nang banggitin ito ni Terence, dahil ang matandang iyon na si Gerald ay may anak na inaalagaan, kahit na siya mismo ay wala ang mga kagustuhang iyon. Sa pagkakaalam ni Pablo, itataya ni Gerald ang kanyang buhay para lang may maiiwan para sa kanyang anak. Talagang binigay niya sa iyo ang kanyang mga bahagi. Si Pablo ay parehong nadilan at nagulat na isip niya ang pinakamagandang senaryo ng kaso habang si Gerald ay nakikipagtulungan sa kanya laban sa Gaston, ngunit si Terence ay nagdala sa kanya ng mas magandang balita. Hindi na siya double cross ni Gerald dahil hindi siya bahagi ng kumpanya noong una. Pero Terence, let's leave those shares under your name.
You've deserved them, you got it with your own ability. Anong karapatan kong kunin iyon? Tinanggihan ni Pablo ang mga pagbabahagi sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Ako. Hindi inaasahan ni Terence na ibibigay sa kanya ni Pablo ang mga bahagi. Ay cider mo itong bahagi ng iyong bayad. Haha. Tumawa si Pablo. Sige, titigil tayo rito, itago mo lang ang mga bahaging iyan. Pero ngayon kailangan mong makipagtulungan sa akin, may kailangan tayong gawin. Ano ito? Tanong ni Terence. Mag-order ka na lang. Hindi naisip ni Terence na itago ang mga bahagi para sa kanyang sarili, alam niya kung sino ang gumamot sa kanya ng mabuti, at kung sino ang gumamot sa kanya pagkatapos ng lahat. Kung nakikipag-ugnayan siya sa pamilya ni Tommy, hihingi siya ng isang halaga ng pera kahit na hindi niya kinuha ang mga bahagi, ngunit hindi na kailangan para sa alinman sa mga iyon sa Pablo. Kailangan mong sumali sa shareholder meeting. Tumawa si Pablo. Fredo, ipakalat ang salita, ipapakilala namin ang aming bagong ikatlong pinakamalaking shareholder. Naiintindihan, Mr. Charlton. Tumango si Fredo kahit ang isang solemna na charcater na tulad niya ay nagpakita ng ngiti sa kanyang mukha na inaabangan ang uri ng hitsura sa mukha ni Gaston. Medyo nabagabag si Gaston, nagsisimula ng isang shareholder meeting si Pablo nang biglaan. Ano bang problema niya, hindi ba niya iniiwasan ang mga board meeting nitong mga nakaraang araw? Anong ginawa niya bigla? Nakipag-usap ba siya kay Gerald? Gumawa ba siya ng mga bagong paghahanda? Si Gerald ay hindi dapat nasa kumpanya ngayon dahil siya ay may sakit. Paano sila magkakaroon ng pagpupulong ng shareholder kapag ang ikatlong shareholder ay hindi naruroon? Ito ay kakaiba, ngunit siya ay gumawa ng hitsura sa pulong ng lahat ng parehong. Kailangan niyang gawin ang bahagi. Ang pagpupulong ng shareholder ay may mas maraming kalahok kaysa makikita ng isa sa isang pulong ng lupon, kahit na ang ilan sa mga mas maliliit na shareholder ay makikibahagi dito. Tumango si Gaston sa ilan sa mga shareholders na nakasama niya bago umupo sa kaliwang bahagi ng upuan ni Pablo. Ito ay palaging kanyang upuan, isang simbolo para sa kanyang katayuan bilang ang pangalawang pinakamalaking shareholder. Ang upuan sa kanan ni Terence, sa kabilang banda, ay isang upuan para sa ikatlong shareholder. Walang nakita si Gaston sa upuang iyon na pangiwi siya. Naisip ba ni Pablo na hindi isama si Gerald? Paano nila gagawin ang pagpupulong na ito kung ang ikatlong shareholder ay wala dito? Lumipas ang oras habang nakaupo si Gaston sa kanyang upuan, nag-iisip. Ano ang ginagawa ni Pablo? Ipinatawag lang ba niya ang lahat para masaya? Biglang tumahimik ang silid at itinaas ni Gaston ang kanyang ulo kay Fredo na naglalakad papasok. Ito ay isang bagay na hudyat ng pagdating ni Pablo. Si Fredo ay palaging naglalagay ng mga dokumento at tsaa sa mesa ng isang hakbang na mas maaga kaysa sa mismong tagapangulo. Hindi nagtagal, pumasok si Pablo, isang binata sa kanyang tabi. Walang ibang nag-isip tungkol dito, sa pag-aakalang ito ay isang bagong sekretarya, ngunit mas alam ni Gaston, ang kanyang mga mata ay nanlamig nang makita siya. Ito si Terence. Ang lalaking sumire sa kanyang mga plano noong nakaraan, isang lalaking gusto niyang patayin. Anong ginagawa niya dito? Hindi ba siya ang bodyguard ni Cheryl? Pinoprotektahan ba niya ang chairman ngayon? 335. Nagsalita si Pablo nang sinusubukan ni Gaston na maunawaan ang sitwasyon. Sige lahat, umayos na, simulan na natin ang emergency shareholder meeting. Chairman Charlton, hindi ba ito labag sa patakaran? Ang ikatlong shareholder na si Mr. Gerald ay wala. Diretsong kontra ni Gaston. Dapat may kinatawan siya sa pagpupulong na ito kahit na masama ang pakiramdam niya. Inaasahan ko na sinasadya mong hindi kasama si Mr. Wheat. Bilang padalos-dalos at naiinip habang tinitingnan ni Gaston ang kanyang sarili, wala na siyang mapagpipilian, kailangan niyang makipaghiwalay kay Pablo dito mismo at ngayon bago magsimulang mawala ng kontrol ang mga bagay-bagay. Mangyaring huminahon, Mr. Jean, ako mismo ang naghohas ng pulong na ito upang pag-usapan ng ilang bagay tungkol kay Gerald. Mahinahong tumugon si Pablo na tumango kay Gaston. Ang hindi epektibo ng pagkilos ni Gaston ay tumama sa kanya ng husto. Binalak niyang isipin ang pagkawala ni Gerald at hadlangan ang pagpupulong mula sa simula habang iniwasan ni Pablo ang kanyang tanong.
Ngunit direktang nag-react ang lalaki sa kanyang tanong na nilinaw na ang pulong ay para sa pagtalakay tungkol sa Gerald. Sana. Itinulak ni Gaston ang kanyang pagkadismaya habang siya ay tumahimik, nagtataka kung anong uri ng panlilinlang si Pablo. Ipahayag ba ni Pablo na pumayag si Gerald na bigyan siya ng buong suporta? Iyon ay tila hindi posible. Pablo ay hindi kailanman gagawa ng tulad walang lasa, immature taktika. Umupo ka, Mr. Linford. Hindi tinutukoy ni Pablo si Terence bilang Terence sa isang opisyal na setting, lalo na sa isang shareholder meeting. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay isa ng shareholder sa kumpanya, hindi na minor din edad sa presensya ng iba pang miyembro. Itinuro ni Pablo ang upuan na karaniwang inuupuan ni Gerald. Tumango si Terence at lumipat sa upuan nang magsalita si Gerald. Hawakan mo. Bata, huwag ka munang maupo. Mamaling si Gaston kay Pablo. Chairman. Ano ang kahulugan nito? Ipinahihiwatig mo ba na ang batang ito ay maaaring kumatawan kay Mr. Wheat? Naaalala ko siya bilang bodyguard ng iyong anak, mali ba ako? Ang iba pang mga shareholder ay napalingon lahat kay Terence, nagtataka tungkol sa katotohanan sa mga salita ni Gaston. Bodyguard. Tumawa si Pablo. Totoo na si Terence ay isang malapit na kaibigan ng aking anak na si Cheryl, ngunit ang bodyguard ay isang hindi tumpak na termino. Siya ang kanyang tagapagtanggol. Ang paliwanag ni Pablo ay nakarating kaagad sa lahat. Ang ibig niyang sabihin ay si Terence ang nobyo ng kanyang anak. Kung ganoon nga ang kaso, si Terence ay maiintindihan bilang bodyguard ni Cheryl. Tagapagtanggol. Gaston M. Bodyguard, tagapagtanggol, hindi mahalaga iyon. Wala akong pakialam kung ano ang bata, ngunit nais kong tanungin ka, Chairman, bakit siya naroroon sa pagpupulong ng shareholder ito na nakaupo sa upuan ni Mr. Wheat, hindi bababasa? Marahil ay sinasabi mo sa akin na ito mismo ang hiling ni Mr. Wheat. O may nagdadala ng kanyang personal na relasyon sa opisyal na negosyo? Retarded ka ba? Kumain ka rin ba ng sobrang retard pills? Wala kang pinagkaiba kay Gerald, di ba? Nagsalita si Terence bago pa makapagsalita si Pablo. You ask why I'm sitting here. I wanna ask you why the hell you're sitting here, alright. Mr. Wheat's wish. You think that idiot is enough to send me to do take out any affair at all? Wala naman siya, okay. Mas malakas lang siya sa'yo, tapos na. Ako ay isang shareholder ng Pablo Industries, isa sa 3 pinakamalaki. Mayroon akong buong karapatan na maupo dito. Hindi makapaniwala si Gaston sa kanyang narinig mula kay Terence kailan ang huling pagkakataong may nangahas na tawagin siyang retard. Ginagawa rin ito ni Terence sa harap ng napakaraming tao nang walang paggalang sa kanya. Chairman Charlton, nais kong itanong kung bakit ang isang taong tulad nito ay nasa mesa ng shareholder. Ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang ito? Ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang insulto ang isang shareholder sa board? Seguridad, nasaan ang seguridad? Ipaalas agad ang lalaking ito. Ang ibang mga shareholder ay nakatingin din kay Terence, nagulat. Hindi ba dapat ganito kabusog ang bata sa sarili? Kahit na manugang siya ni Pablo, sinisiraan ang pangalawang shareholder tulad nito sa isang shareholder meeting. Wala siyang karapatan na gumawa ng isang bagay na walang katotohanan. Siya ay manugang lamang ni Pablo, hindi si Pablo mismo. Ang pang-iinsulto kay Gaston ay tumawid lang sa linya kung kahit na ang pangalawang pinakamalaking shareholder ay kailangang kunin ang tae mula sa kanya ng ganito, kung gayon anong uri ng posisyon ang iba pang mas maliliit na shareholder kapag nakikitungo kay Terence. Lahat sila ay nakatingin sa pagmamataas ni Terence nang magsalita si Pablo. Mr. Jean, si Mr. Linford dito ay opisyal na ngayong shareholder ng Pablo Industries. Ang pinakamalaking shareholder bukod sa iyo at sa akin. Ang mga salita ni Pablo ay nagpatahimik sa lahat ng nasa mesa kailan pa pinalitan ni Terence si Gerald bilang ikatlong pinakamalaking shareholder. Natigilan si Gaston, tumingin kay Pablo at pagkatapos ay kay Terence. Imposible. Paano yun posible? Pablo. Ano sa mundo ang pinaglalaroan mo? Laking gulat ni Gaston, nagpasya siyang huwag maniwala sa ibinabato sa kanya ni Pablo. Ito ay simpleng katawa-tawa. Pwede ko bang itigil ang pag-aaksaya ng oras sa iyo? Eto na ang mga dokumento, tingnan mo ang sarili mo. Inihagis ni Terence ang mga dokumento ng share transfer.
Kinuha ni Gaston ang mga dokumento at pinagmasdan, puno ng gulat at hinala ang mga mata. Imposible. Hindi ako naniniwala dito, malamang napik mo ito. Bakit ipapasa ni Gerald ang share sa iyo nang walang pasubali? Sa tingin mo siya ay may kapansanan. Si Gaston mismo ang nagpasya na gamitin ang terminong retarded. Bakit hindi mo siya tawagan at tingnan kung siya ay may kapansanan o hindi? Pinulot ni Terence ang kanyang mga labi sa baliw na Gaston. Si Gaston ay palaging isang composed na tao, ngunit ang naganap ngayon ay lampas lamang sa kanyang pamamahala. Wala siyang magagawa upang mapaglabanan ang pag-unlad, at sa gayon ay walang paraan na mahawakan niya ang sitwasyon ng may kapanatagan. Sa ganang kanya, ito ay mga liga na lampas sa sentido komon. 336. Imposible. Imposible. Paulit-ulit na sinasabi ni Gaston sa kanyang sarili habang inilalabas ang kanyang telepono. Hindi niya akalain na peke ang mga dokumento dahil matagal na niyang pamilyar ang pirma at estilo ng pagprint ni Gerald. Hindi naman ganoon ang gagawin ni Pablo. Mawawala ang lahat ng kalamangan na natamo niya sa isang pulong na ito nang magpakita si Gerald. Natural na tatapusin ang lahat ng plano niya para doon. Itatatak lang nito si Pablo na sinungaling at manloloko. Hinding-hindi isa sa panganib ng lalaki ang kanyang reputasyon sa isang planong kasing katawa-tawa nito. Ngunit ang katotohanan na ibinigay ni Gerald kay Terence ang lahat ng kanyang bahagi. Iyon ay higit na katawa-tawa kaysa sa anumang planong batay sa isang pamemeki. Ang kanyang anak ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng mafia sa ibang bansa. Ang tanging paraan para mabuhay ang kanyang anak ay ang maiuwi siya. Kaya bakit itinapon ni Gerald ang kanyang mga bahagi kay Terence, ang mga pagbabahagi na maaari niyang gamitin para sa pakikipagsosyo sa kanya? Paano niya maibabalik ang kanyang anak kung itinapon lang niya ang lahat ng mayroon siya? Naka-off ang telepono ni Gerald, ngunit inaasahan ni Gaston na palaging naka-off ang telepono ng lalaki sa mga huling araw na siya ay may sakit. Direkta niyang tinawagan ang Villa phone ni Gerald. Isang estranghero ang narinig mula sa kabilang dulo. Ito ay isang lalaki. Hi, sino ito? Hinahanap ko si Mr. Gerald, nakauwi na ba siya? Tanong ni Gaston. Oo, tatay ko. Sandali lang, sasanduin ko siya. Si Jackson, iyon ang kanyang ama, ay kasalukuyang nagluluto sa kanya ng paborito niyang pagkain para ipagdiwang ang kanyang pagbabalik. Wala nang anumang share si Gerald sa Pablo Industries, ngunit mayroon pa rin siyang ibang mga ari-arian. Mayroong higit sa 10 unit ng pabahay sa ilalim ng kanyang pagmamay-ari, at may ilang mga antigo at kayamanan na nasa kanya rin. Ang pagbebenta ng mga iyon ay magbubunga sa kanya ng ilang dose-dosenang milyon para pandohan ang isang mas maliit na negosyo. Walang dapat ikabahala. Talagang gamaan ang pakiramdam niya, malaya isang buhay na tulad nito, nagsisimula ng negosyo kasama ang kanyang anak. Ito ay isang perpektong buhay para sa kanya. Teka sandali. Ang tatay mo ni Gerald. Sino? Sino ka? Nanlamig ang mukha ni Gaston sa gulat. Ako si Jackson, ang kanyang anak. Anong problema? Sino ka? Nagtataka si Jackson kung ano ang mali sa lalaking ito. Hindi ba niya sinabi sa kanya na si Gerald ang tatay niya? Hindi. Ako. Ako ay isang kasamahan ng iyong ama. Nakita ni Gaston na ang lahat ay wala sa lugar. Ngayon ligtas na nakauwi ang anak ni Gerald at ang kanyang mga bahagi sa ilalim ng pangalan ni Terence. Nandito ang tatay ko, kausapin mo siya. Sinubukan ni Jackson ang lahat para pigilan ang pagsigaw sa kasamahan nitong ama. Nasaan ang ugali niya? Napakahirap bang paniwalaan na nakabalik siya mula sa pagkabihag? Hello. Ako si Gerald. Older wit. Ako si Old Jean. Pilit na ngumiti si Gaston. Yun ba ang anak mo na nakapulot ng telepono? Bumalik na ba siya? Bumalik na siya ngayon. May kailangan ka ba? Wala nang passion sa boses si Gerald nang makipag-usap kay Gaston. Nagluluto ako para sa anak ko ngayon. Binababa ko ang tawag kung walang importante. Teka. Nag-host si Pablo ng isang shareholder meeting, alam mo ba iyon? Hindi pinabayaan ni Gaston si Gerald na ibaba ang tawag ngayon. Walang kinalaman sa akin iyan, hindi na akin ang shares. Medyo naiinip na sabi ni Gerald. Sige, binaba ko na ang tawag. Paalam. Napapikit si Gaston sa katahimikan at gulat nang ibinaba ni Gerald ang telepono, huminga ng malalim habang nagpapanik. Siya.
Dapat ang maging chairman ilang sandali lang ang layo niyan. Tapos na. Wala nang laro para sa kanya dito. Paano siya magiging chairman kung ang una at ikatlong pinakamalaking shareholder ay nasa iisang pamilya? Walang paraan na ang iba pang mga shareholder ay pumunta sa kanyang panig sa kung paano ang mga bagay na nakatayo. Maliwanag na sa araw na ang board ay ang palaruan ni Pablo at Terence mula ngayon si Gaston ay talagang walang laban sa kanila. Ilang sandali ang layo niya. Ilang sandali pa bago maging chairman Jean. Wala na siyang pakialam kung paano nakuha ni Terence ang mga bahaging iyon, wala nang saysay iyon. Ang tanging prioridad niya ngayon ay ang pagtatanggol sa sarili. Si Gaston ay hindi umaasa ng anumang awa o pagpigil kay Pablo, ang upuan ng chairman ay hindi na niya lubos na maabot. Maswerte siya kung mapanatili pa niya ang kanyang kasalukuyang posisyon sa board. Ibinagsak niya ang telepono sa lupa, nabasag ito sa impact. Tumayo siya, lumabas ng conference room, madilim ang mukha. Hindi nagulat si Pablo sa kung paano kinukuha ni Gaston ang balita, ngunit nakita niyang medyo nakalulugod ito. Iniisip niyang basagin ang sarili niyang telepono nang magsama-sama sina Gerald at Gaston sa mga pulong. Sa pagpupulong ng shareholder na ito, gusto kong ipakilala sa lahat ang aming bagong ikatlong pinakamalaking shareholder, si Mr. Terence. Nakangiting sabi ni Pablo sa iba pang shareholders. Ang silid ay sumabog sa palakpakan na unawaan ng lahat ang pag-iral ni Terence sa puntong ito. Siya ang pangatlo sa pinakamalaking shareholder sa Pablo Industries, isang lalaking may matalik na relasyon sa anak ni Pablo. Hindi ito isang taong gusto nilang tawirin. Wala nang nakitang hindi kaaya-aya ang pagbulyaw ni Terence kay Gaston. Ang lalaki ay may lahat ng karapatan na gawin iyon, ganap na nabigyang katwiran para sa kanyang kabangisan sa board. Ako ay nasa pangangalaga mo. Tumayo si Terence at tumango sa lahat. Opisyal kong inirerekomenda si Terence bilang aming bagong miyembro ng lupon mangyaring isagawa ang pagboto. Sabi ni Pablo. Walang makakaasar kay Pablo nang maging si Gaston ay umatras sa pagkatalo. Walang alinlangan dito, wala nang saysay ang boto ni Gaston sa sinuman ngayong narito na si Terence. Shareholder at board member ako, pero ang mga salita ni Uncle Charlton ay kumakatawan sa akin, ang mga desisyon niya ay desisyon ko. Si Terence ay hindi interesadong sumali sa mga pulong ng board na ito nang madalas nagpasya siyang ibigay ang kanyang mga karapatan kay Pablo na pangasiwaan. 337. Hindi pinaplano ni Terence na isali ang kanyang sarili sa mga paparating na diskarte ni Pablo laban kay Gaston. Kailangan talaga niyang pagdudahan ang mga kakayahan ni Pablo kung hindi niya ito kakayanin sa ganitong malaking kalamangan. Nag-aalab si Gaston habang papasok sa kanyang opisina. Ito ang unang pagkakataon na nakatikim siya ng ganoong pagkatalo. Noon pa man ay gusto niyang palitan si Pablo bilang chairman, at ito ay isang layunin na tila napakalapit sa tulong ni Gerald. Wala nang natira sa kanya. Ang upuan ng chairman ay kasing ganda ng upuan niya na nasa gilid niya si Gerald. Nakipaghiwalay siya kay Pablo ng mag-isa hanggang sa puntong hindi na siya makakabalik. Walang paraan na hinahayaan siya ni Pablo. Kailangan niyang gawin ang isang bagay tungkol dito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, tinawagan ni Gaston si Coldy. Wala na ito sa kakayahan ni Manuel. Hello, Mr. Jean. How are things coming along? Narinig ko kay Manuel na malapit ka nang umangkin sa upuan ng chairman. Sabi ni Coldy. Darating na si Master Bean sa loob lamang ng ilang araw. Hindi magkukulang ng mga benepisyo sa iyong layunin kung ang regalo mo na ito ay may hahatid sa kanya ng maayos. Humihingi ako ng tawad, Coldy bro. Maingat na sabi ni Gaston. May nangyaring hindi inaasahan. Hindi inaasahan. Nagdilim ang tono ni Coldy. Anong nangyari? Tungkol ito sa board member na nakatrabaho ko. Ibinigay niya ang lahat ng shares niya kay Terence for some reason. Sabi ni Gaston. Kakampi ni Terence ang matandang fox na iyon na si Pablo. Wala na akong control sa mga bagay dito sa board. Malapit na silang kumilos sa akin. Sinasabi mo na ang real estate business na ireregalo namin kay Master Bean ay hindi na nangyayari. Muling nagdilim ang boses ni Coldy. I'm afraid so. Walang magawang ngumiti si Gaston. Nagbibiro ka ba, Gaston? Pagkatapos ng lahat ng nagawa ko para sa iyo.
Matapos akong mawala ng 2 Golden Class Masters. Sinasabi mo sa akin na ito ay masyadong masama, ikaw. Malamig na sambit ni Coldy. Pagod ka na bang mabuhay, Gaston? I'm sorry, Coldy bro. Huwag kang magalit. Hindi iisipin ni Gaston na ang banta na iyon ay nagmumula sa ibang tao, ngunit ang pagpapatay sa kanya ni Coldy ay isang bagay lamang. Ito ay hindi biro, lalo na kapag walang tumayo para sa kanya pagkatapos na siya ay na-offend. Huwag kang magalit. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo kung gaano kasaya si Master Bean kapag nalaman niya ito? Sabi ni Coldy. Ako mismo ay masisira ng loob kung magalit si Master Bean. Sinasabi ko sa iyo dito at ngayon, Gaston, kailangang ibigay kay Master Bean ang negosyo ng real estate kahit hindi mo kayang pamahalaan iyon. Walang alternatibo. Pakuhin mo ang responsibilidad kung hindi matatapos sa ganoong paraan. Coldy bro, sa kasamaang palad para kay Gaston, pinutol ni Coldy ang telepono. Itinulak ni Gaston ang kanyang mesa at pinabagsak ang computer sa lupa. Siya mismo ay asar, ngunit hindi niya mailabas iyon sa Coldy. Si Coldy ay isang tao na nagpahinga ng comfortable sa parehong mundo ng bats at krimen, isang pag-iral na walang pinanghahawakan, maliban sa amo sa likod niya, isang pag-iral na mas walang katotohanan kaysa kay Coldy. Pablo, tiyak na pinilit mo ako sa isang sulok dito, hindi ba, ibinababa kita sa akin. Gaston gritted out. Ngunit iyon lang ang usapan, ayaw niyang malagay sa gulo, at ayaw niyang malantad ang kanyang pagbulsa ng mga pondo ng kumpanya. Ipapakulong siya ni Pablo kapag nalaman iyon, ngunit ang galit ni Coldy ay tatapusin ang kanyang buhay. Kailangan niyang mag-isip ng isang bagay bago mangyari ang isang trahedya na tulad nito. Nagsisimula pa lang ang kanyang bangungot, tinawag siya ni Pablo para makipag-usap nang siya ay nag-brainstorman. Walang anumang magandang lalabas mula sa pagpupulong na ito kay Pablo. Ayaw niyang pumunta, ngunit wala na siyang ibang mapagpipilian, ito ang kumpanya ni Pablo na kanyang inuupuan, kung tutusin. Nakangiting sinalubong siya ni Fredo habang naglalakad papunta sa pintuan ng opisina. Mr. Jean. Hinihintay ka na ni Mr. Charlton sa loob. Naiintindihan ko. Mahinang winagiway ni Gaston ang kanyang kamay bago pumasok sa pintuan. Nag-iisip siyang bumalik sa tulong ni Coldy, ngunit dapat pala siyang magpasalamat na hindi darating ang lalaki para patayin siya. Mr. Jean. Please, umupo ka na. Tinuro ni Pablo ang sofa malapit sa office desk. Tila isang dekada na ang edad ni Gaston sa sandaling iyon, tumingin siya kay Pablo, pagod at bagbog habang nakaupo sa sofa. Pablo, huwag kang magpatalo. Ano ang gusto mo? Hindi na niya gustong makipaglaro sa matandang Zorro, hindi na iyon kailangan sa puntong ito. Mayroon pa siyang Coldy na haharapin bukod pa sa Pablo na ito bago siya. Ni hindi na siya naging kalaban ni Pablo, wala nang tricks na natitira para laruin niya. Baka marinig din ang sasabihin ng lalaki. Sige, kung sasabihin mo, Mr. Jean. Tumango si Pablo. Bibigyan kita ng 2 opsyon, 2 ruta. Una, iimbestigahan ko ng eksakto kung magkano ang naibulsa mo sa kumpanya at pagkatapos ay ipadala ka sa korte. Ha, sabihin mo sa akin ang pangalawang ruta. Naunawaan ni Gaston na hindi iyon makikinabang sa dalawa. Ikalawang opsyon, ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong mga bahagi at hayaan natin na lumipas ang mga nakaraan. Mahinang sabi ni Pablo. Pablo. Makinig ka sa sinasabi mo, hindi bababa sa isang pares ng bilyong iyon. Sinasabi mo sa akin na ibigay mo lang sila sa iyo. Napatayo bigla si Gaston, nagliliyab ang mga mata. Ang pera na ibinulso mo sa lahat ng mga taon na ito. Nasa ganoong numero sila, hindi ba? Mayroong kahit 1 o 2 bilyon kung hindi mag-asawa. Nakangiting sabi ni Pablo. Nagtataka ako kung ilang taon ka sa bilangguan ng 2 bilyon. Isipin ang iyong mga pagpipilian dito. Bigyan mo ako ng 1 bilyon pa. Sinabi ni Gaston ang kanyang mga tuntunin pagkatapos ng ilang pag-aatubili. Nakita ni Pablo kung saan ito patungo. HM. 500 milyon. Polo. Sabi ni Gaston. Tapos na. Inaasahan ni Pablo ang humigit kumulang 1 bilyong halaga ng kabayaran sa unang lugar. 800 milyon ay itinuturing na mababa na. 338.
Ang unang opsyon ay isang banta at babala kay Gaston ang paglalantad sa kanyang mga krimen at pagpapadala sa kanya sa bilangguan ay hindi talaga makikinabang kay Pablo. Napakaraming mga variable na kasangkot din gaano karaming ebidensya ang naroroon at gaano katagal ang demanda. Ang pangalawang pagpipilian ay malinaw na mas mahusay para sa kanilang dalawa. Walang alinlangan, alam ni Pablo na pipiliin ni Gaston ang pangalawang ruta. Mabuti, 80 milyon ito. Hindi na naramdaman ni Gaston na makipagkulitin kay Pablo, may mas mahahalagang bagay siyang dapat asikasuhin. Sa perang ito, makakapagsimula siya ng mas maliit na kumpanya ng real estate para kay Master Bean bilang kabayaran at malamang naiiwan siya ni Goldie. Halos nawala na ang lahat sa Gaston ngayon. Ang upuan ng chairman na kanyang pinahahalagahan ay hindi na magiging kanya ngayon, at kinailangan pa niyang umalis sa kumpanya, nawala ang kanyang mga bahagi at nabayaran lamang ang 80 milyon na hindi para sa kanyang sarili. Hindi tatutol si Gaston na ipagpatuloy ang kanyang pakikidigma laban kay Pablo sa suporta ni Goldie, ngunit may layunin ang lalaki na patayin siya. Hindi siya kailanman matatakot kay Pablo kung sinusuportahan siya ni Goldie, ngunit bilang mga bagay ay wala ng pagsisikap si Gaston na iligtas ang pakikipaglaban kay Pablo. Ang pinakamahusay na mapagpipilian para sa kanya ay kunin ang pera at scam. Pinagdaanan ni Gaston ang mga papeles noong hapong iyon na ibinigay ang kanyang mga bahagi kay Pablo at iniwan ang kumpanya na may 80 milyong kabayaran sa ilalim ng panunuya at gulat ng mga mata ng iba pang mga shareholder. Sa ngayon, hindi na miyembro ng board at shareholder si Vice Chairman Jean. Ang mga miyembro ng board at shareholder sa gilid, sa kabilang banda, ay naunawaan ang uri ng sitwasyon kung sila ay isangkat ang kanilang sarili sa Gaston. Pagkatapos ng lahat, si Gaston ay tila punong-puno ng potensyal, kumpiyansa at makapangyarihan habang siya ay lumaban kay Pablo kasama ang pangatlong shareholder. Walang sino mang umasa na ang mga share ni Gerald ay mahiwagang ilipat sa ilang manugang ni Pablo. Maaliwalas ang araw sa puntong ito, ang Pablo Industries ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ni Pablo. Sina Yasi at Cheryl, sa kabilang banda, ay namumuhay ng mataas sa kawalan ni Terence. Sa wakas makakalakad na ako ng hubot-hubad. Komportableng sabi ni Yasi habang nakahiga sa sofa, hubot-hubad. Ito ay kung paano siya gamulong naghubad siya ng malinis na damit sa ikalawang pag-uwi niya. Ayon sa kanya, ang mga damit ay humadlang sa paglaki. Yasi, baka kailangan mong alagaan ang iyong imahe. Kahit wala si Terence, dumarating pa rin si Uncle Fredo. Sabi ni Cheryl habang nakatingin kay Yasi, walang imak. Kumakatok si Uncle Fredo pagdating niya. Sabi ni Yasi, wala siyang pakialam sa mundo dahil ipinakita niya ang kanyang laman para sa mga mata ni Cheryl. Ano sa tingin mo, Cheryl? Naging curvier na ba ako? Itigil ang pagtulak sa mga bundok na iyon sa aking mukha, puputulan ko sila. Umirap si Cheryl. Nangangahulugan ba ang pagkakaroon ng magandang figure? Siguro dapat niyang pag-usapan kung paano siya mas maikli kaysa sa kanya. Taliwas sa kung paano itinoon ng katawan ni Yasi ang paglaki nito sa kanyang mga suso, si Cheryl ay nakatuon sa gulugod. Ngunit hindi ako nagpapakitang gilas o kung ano paman. Nasubsob si Yasi sa sofa, problemado. Bakit walang pumuri sa kanyang magandang figure? Ni hindi niya ito maipakita kahit kanino, masyadong si Cheryl lang ang nanood niya. At kahit noon pa, hindi pa rin siya binigyan ni Cheryl ng papuri. Hindi napigilan ni Yasi na mapabuntong hininga. Bakit hindi mo ipakita sa iyong mahalagang shield, bro? Ako mismo ay hindi interesado, kaya umalis ka, gusto kong manood ng TV. Tumingin si Cheryl kay Yasi, ang kanyang mga mata ay puno ng pang-aalipusta. Ano ang ipinagmamalaki niya, gayon pa man? Kailangan niyang hayaan ng isang lalaki na hapan ang mga boobs na iyon sa kalaunan. Nako, kaya ko naman, pero nag-aalala ako na hindi mo ako papayagan. Pinandilatan ni Yasi si Cheryl. Bakit kita pipigilan? Parang hindi siya pinapansin ni Cheryl. Ikaw ang pangunahing asawa at ako ang pangalawa, tandaan mo. Una ka sa pila. Ngumisi si Yasi. Pinandilatan ni Cheryl si Yasi. Makakalma ka ba sa lahat ng iyon? Naiintindihan ko na, maganda ka lang kapag nandyan si Terence. Kaya iyon ang papel ni Terence sa bahay.
Nami-miss mo siya, di ba, Cheryl? Kumurap-kurap si Yasi na para bang nakatagpo siya at nakatuklas ng isang bagong kontinente habang tuwang-tuwa siyang yamakap. Ano? Medyo nairita si Cheryl. Gusto ko lang na bumalik siya ng mas mabilis para tumahimik ka. Hindi ko na kaya paano ko natiis ang isang tulad mo ng mahigit 10 taon. Natagpuan ni Cheryl na siya ay nasa kanyang limitasyon kapag si Terence ay nasa paligid, siya ay humawak sa rende ni Yasi, ngunit siya ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo pagkatapos na si Terence ay umalis. Nagpa siya si Cheryl na ipagdasal si Terence na makabalik ng mas mabilis. Isang katok at bumukas ang pinto ng villa. Ha! Nanlaki ang mga mata ni Cheryl nang lumingon siya sa pinto na sagot na ba ang mga dasal niya. Natigilan din si Yasi, patayo pa rin ang kanyang katawan matapos ang panunuya niya kay Cheryl nang humakbang si Terence para makitang malinaw ang lahat, ang katawan ni Yasi ay direktang nakaharap sa kanya mula sa likod ng sofa. Hindi magandang sandali, ha? Lumunok si Terence habang nakatitig na lamang niyang isang napakahirap na gawain ang tumalikod sa isang bagay na ganito. Sa totoo lang medyo may pagnanasa siya kay Yasi, ngunit ang katayuan niya bilang matalik na kaibigan ni Cheryl ay naging dahilan upang hindi siya gumawa ng anumang hakbang. Itinago niya ang kanyang intensyon, ngunit ang pagkakataon para sa ganitong view ay isa sa 1,000,000, isang bagay na hindi niya maalis ang tingin bilang resulta, kinumbinsi ni Terence na asasin ang kanyang sarili na ang lahat ng ito ay nangyari sa labas ng kanyang kontrol, na hindi niya kontrolado ang desisyon ni Yasi. Takpan mo yang mata mo. Hindi ka makatingin. Napatigil si Cheryl dito at napasigaw sa mga perwisyong kilos ni Terence. Inabot ni Yasi ang kanyang mga kamay, at nang maisip ng lahat na tinatakpan niya ang kanyang mga suso, dama po ang kanyang mga palad sa kanyang sariling mga mata. Bakit tinatakpan ng babaeng ito ang kanyang mga mata? Hindi ba niya kilala kung sino ang kausap ni Cheryl? 339. Yasi. Si Terence ang kausap ko, hindi ikaw. Hindi makapaniwalang sabi ni Cheryl bago lumingon kay Terence. Anong tinitingin-tingin mo? Baka dusukin natin yung mata mo. Inilayo ni Yasi ang kanyang mga kamay sa kanyang mga mata at hinaila ang kumot sa sofa sa ibabaw ng kanyang katawan, ang kanyang mukha ay namumula na parang yulang. Masyadong maliwanag ang araw sa labas, kaya nag-a-adjust ang mga mata ko nang pumasok ako dito, wala akong nakita. Itinaas ni Terence ang kanyang mga kamay para ipahayag ang kanyang pagiging inosente. Ang mga streetlight sa labas ay nakabukas na, Terence. Si Cheryl ay hindi gaanong mapaniwalain. Teka, nagkamali ako, ang ibig kong sabihin ay masyadong maliwanag ang mga ilaw dito, sobrang dilim sa labas, kaya nag-a-adjust ang mga mata ko. Wala akong nakita. Awkward na sabi ni Terence. Sige, babalik na ako sa kwarto ko. Maliligo na ako. Tumigil ka dyan. Nakita mo lahat sa katawan ni Shu, kaya paano ka makakabawi? Hindi basta-basta hahayaan ni Cheryl si Terence na tagpuan niya ang kanyang sarili sa labis na kakulangan sa ginhawa, at labis na nabalisa sa ilang kadahilanan kahit na iyon ay katawan ni Yasi. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pag-usapan natin ito pagkatapos kong mag-shower. Hindi gustong minus ni Terence si Cheryl, nagpa siyang maghintay pagkatapos nitong kumalma. Malamang nakalimutan na niya ang lahat sa oras na iyon. Shield bro. Nagmamadali ka ba sa banyo para mabaliw ka? Mahinang sabi ni Yasi. Napabalikwa si Cheryl, ano bang pinagsasabi nitong babaeng ta? Yasi, anong pinagsasabi mo? Gusto kong kumpirmahin kung totoo ba ang mga sinasabi ng mga libro. Nilabas ni Yasi ang kanyang dila kay Cheryl, na basa niya na ang mga lalaki ay may reaksyon doon sa tuwing may nakakasalubong silang kapana-panabik, at naisip nilang gawin ang isang bagay na iyon. Bakit papipilitin ni Shield bro na pumunta sa banyo kung hindi dahil sa pagpapakalma ng sarili? Yasi, nawawala ba ang parte ng utak mo? Nababaliw na si Cheryl. Hindi ba pwedeng wag ka na lang magsabi ng ganyan? Babalik na ako sa kwarto ko. Pinapahiya ni Yasi si Terence sa kanyang sarili, gusto niyang maligo dahil 2 araw siyang hindi tumatakbo at kung ano-ano pa. Ipinagpalagay na lang ng babae na gusto niyang manligaw. Akala pa niya ay magsasalsal ito sa kanya.
Don't you dare, Terence. Hindi ako papayag na gamitin mo ang katawan ni Yasi para dyan. Umirap si Cheryl. Hindi. Gusto ko lang talagang maligo, pinagpapawisan ako kung hindi ka naniniwala sa akin makikita mo mismo. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti sa huling bahaging yon. Ikaw, Cheryl M. Sino ang may gusto nito? Pagkatapos ay pumasok si Terence sa kanyang silid at nagpakawala ng malalim na hininga, masyadong kapana-panabik ang eksenang iyon. Bakit hindi naging mas mabagal ang oras? Iniisip niya kung kailan siya muling magkakaroon ng pagkakataong ganoon. Bagaman siya ay ganap na may kakayahang umakyat sa itaas para tingnan ang gabi, si General Wilson Wu ay walang iba kundi isang palamuti. Iyon ay, gayunpaman, tatak sa kanya ng isang pervert at Terence ay hindi yumuko na mababa. Naturally, ang isang bagay na tulad nito ay kailangang gawin ng sibil. Hindi sinasadyang ipinakita ni Yasi ang kanyang katawan sa kanya o ano paman, ngunit hindi inisip ni Terence na ang mga aksidenteng tulad nito ay mangyari pa ngayon at pagkatapos. Ito ay medyo nakakapreskong. Yasi, anong gagawin mo? Isang batang babae na nakikita ang buong katawan niya ng ganoon, paano ka na magpakasal ngayon? Walang magawang sabi ni Cheryl pagkaalis ni Terence. Hindi tagalabas si Cheryl, bro, o kahit anong alam mo. Hinalikan pa niya ako noon. Namula si Yasi sa naisip. Hinalikan kita. Napagtanto ni Cheryl na hindi niya alam ang ilang bagay sa sandaling iyon. Kailan kanya hinalikan? Ang alam lang niya ay ang paghawak ni Terence sa kanyang boobs, ano ito sa isang halik. May tinatago ba itong dalawang bagay sa kanya? Nagsisi si Yasi na hinayaan niyang mawala iyon, ngunit ang tanging magagawa niya ngayon ay takpan iyon. Hindi, ito ay... Noon na oras na ako ay nalulunod, tinakpan ni Cheryl, bro, ang aking mga labi upang pigilan ang pagbuhos ng tubig sa... Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Medyo nagalit si Cheryl. Yasi. Babae ka, hindi mo pwedeng hayaan na lang siyang halikan at hawakan at lahat ng bagay. This can't be... Alright. No, I'm gonna go tell him to take responsibility. It's not that big deal, is it? Medyo nabigla si Yasi, pati si Cheryl ay nagsalita kailan pa siya sinamantala ni Terence ng maraming beses. Siyempre naman. Hindi ko kaya kailangan kong sabihin kay tatay ang tungkol dito, hindi na siya pwedeng manatili dito. Masyadong delikado. Si Cheryl ay labis na naguguluhan sa sarili. Halika, Cheryl, hindi lang tayo ang pinagsasamantalahan. Di ba noong mga oras na iyon sa school, kung saan nakita rin natin ang mga parte niya? Seryosong sabi ni Yasi. Kung iisipin natin, talagang tay. Sinamantala rin natin siya. Talaga bang sinasamantala natin siya? Hindi nakaimik si Cheryl, ang babaeng ito ay laging gumagamit ng kakaibang loika para mga tuwiran. Ngunit si Cheryl ay nakakatuwang din, nakakaiba, si Yasi ay hindi kailanman isa na basta-basta na pagsasamantalahan ng ganito. Ang pagsasabi nito sa kanyang kapatid na si Julian Colton ay masasaktan ng husto si Terence. Ngunit si Julian ba ay katugma ni Terence? Sa natatandaan ni Cheryl, talagang malakas si Julian, mabilis niyang mapabagsak ang sinuman maliban kay Amara. Ngunit mula sa sinabi ni Yasi sa kanya, maging si Amara ay lubos na pinaamo ni Terence, na kumuha ng litrato ng mga sandcastle gamit ang kanyang telepono at sinabihan pa siyang ipadala ang mga ito sa kanya. Ito ba ay isang bagay na gagawin ni Amara? Bakit hindi natin? Tingnan mo siya kapag nag-shower siya. Kung gayon may maibabalik tayo sa pagkawala. Inilagay ni Yasi sa mesa ang isang mapang-akit na mungkahi. Kung tutusin, kahit si Cheryl ay medyo na-curious, pero sinisilap si Terence na nag-shower. Hindi ba't iyon ang tatak nilang mga babaeng pervert? Ito ay isang imposibleng mungkahi. Shoo, masyado kang naging open-minded kamakailan. Iyan ay hindi maganda, ito ay senyales na mawawala ng virginity ang babae. Ah, seryoso ba yan? Nagulat din si Yasi, namumula na naman ang mukha niya, wala siyang pakialam kay Terence o kung ano pa man, totoo iyon, dahil naramdaman lang niya ang pagtibok ng puso niya pagkatapos ng lahat ng mga bagay na ginawa nito sa kanya, at iyon na nga. Wala siyang ganang galit sa kanya dahil sa mga aksyon na iyon. Iniisip ni Yasi kung ibinibilang ba iyon bilang intimate feelings kay Terence.
Masyadong seryoso si Cheryl. Oo, seryoso, napaka-seryoso. Kaya, kung hindi mo gusto si Terence at hindi mo iniisip na pakasalan siya sa hinaharap, kailangan mong lumayo sa kanya sa lalong madaling panahon. Mataimtim na sabi ni Cheryl. Oh, okay then, gusto mo bang pakasalan siya, Cheryl? Tumango si Yasi at binalik ang tanong kay Cheryl. 304 na po. Anong kinalaman ko dito? Cheryl M., hindi interesado. Don't tell me na balak mo talagang pakasalan ang taong pakakasalan ko. Lalo kang nagiging weird, Yasi. I think I'm pretty normal though, tinapik ni Yasi ang kanyang ulo ng mahina. Samahan mo ako sa itaas at magsuot ng damit. Hindi ka na magiging ganito kabukas ang isipan simula ngayon. Hindi na nagabalang sabihin ni Cheryl kay Yasi ang lahat ng ito, nagpasya siyang hilahin na lang siya sa itaas. Naramdaman ni Terence na bumukas ang lahat ng kanyang mga butas pagkatapos ng kanyang mainit na shower, masarap sa pakiramdam. Comfortable siyang nahiga sa kama at binuksan ang phone niya. Ang daming nag-text. Ang una ay mula kay Melissa, ipinapadala ang kanyang numero ng telepono sa kanya sa isang text. Naisave niya ang numero at binalikan ng mga mensahe. Ang mag-asawa sa kanila ay si Jacob na nagpapaalala sa kanya tungkol sa kaarawan ng kanyang pangalawang lolo noong weekend. Ang huli ay mula kay Josephine, isang maikling text. Kailan ka babalik sa school? Pinadalhan siya ni Terence ng mabilis na tugon. Kakatapos lang dito, balik bukas. Isang beep ang tumunog mula sa telepono ni Josephine. Tumalon siya, natakot, hindi pa niya sinasabi sa kanyang ina ang tungkol sa telepono, at nakalimutan pa niyang ay silent ito. Kaninong telepono iyon? Old Dawson, sa iyo ba iyan? Hindi ganoon ang tunog ng akin. Tumawag si Mrs. Duran habang naghahanda ng hapunan. Hindi naman, hindi rin ganyan ang tunog ko. Parang Nokia yan. Sagot ni Mr. Dawson pagkatapos tingnan ang kanyang telepono. Sa tingin ko ang telepono ni Old Zhang ay may parehong beep. Kanino yan? Josephine, narinig mo ba yon? Tanong ni Mrs. Ito ay, akin ito. Walang pagpipilian si Josephine kundi ilabas ang kanyang telepono, huli na para sa mga kasinungalingan, at hindi siya isang napakahusay na sinungaling noong una. Iyo. Tumingin si Mrs. Duran sa telepono ni Josephine, nagulat. Kailan na bumili ng phone, Yin? Hindi ko. Binigyan ako ni Terence. Ibinaba ni Josephine ang kanyang pulang mukha na para bang siya ay isang bata na gumawa ng masama. Binili ka ni Terence niyan. Hindi siya pinapagalitan ni Mrs. Duran, mukha talaga siyang tuwang-tuwa. Lemisi, dapat $1,000 iyon, tama ba? Nanay. Nagalit talaga iyon kay Josephine, napakababaw ng ugali ng kanyang ina. Anong ikinahihiya mo? Tinitigan ni Mrs. Duran ang kanyang anak. Anong masama sa pagbibigay sa iyo ng telepono bilang regalo? Ni hindi man lang ako binilhan ng iyong ama ng telepono, sa lahat ng oras na ito ay pinakasalan ko siya. Kinailangan ko pang bumili ng sarili kong knock-off na telepono gamit ang perang kinita ko. Ibinaba ni Josiah ang kanyang ulo, lagi niyang kinasusuklaman ang kanyang sarili dahil sa pagiging inutil sa mga ganitong pagkakataon, binibigyang bigat ang kanyang pamilya sa kanyang kapansanan at mga bayad sa pagpapagamot. Gusto pa nga niyang mamatay minsan para hindi na siya madrag sa kanila, pero hindi niya magawa iyon. Walang kwenta ang tawag sa kanya ng asawa niya, pero kahit siya ay naiintindihan niya na mahal pa rin siya nito, lalo na kapag ganoon na lang ang abala niya sa sarili para itaguyod ang pamilya. Nanay, talagang maganda ang pakikitungo ni tatay sa iyo, alam mo ba? Nadama ni Josephine na ang relasyon sa pagitan ng kanyang mga magulang ay mas malusog at mas masaya kaysa sa hindi matatag na relasyon nila ni Terence. Alam ko, iyon lang ang dahilan kung bakit hindi ko siya hiniwalayan. Mrs. Duran M. Ngunit Josephine, kailangan mong matuto mula sa aking halimbawa. Tinanggap ko ang aking kapalaran sa pag-ibig sa iyong ama, ngunit hindi ka maaaring maging katulad ko. Alam ni Josephine na gustong pag-usapan muli ng kanyang ina ang tungkol kay Terence, ngunit siya ba ay talagang angkop na kapareha para sa kanya? Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa manipis na yelo dito, parang hindi totoo ang lahat. Paano kung isang araw ay tumigil si Terence sa pagkagusto sa kanya? Biglang narinig ang katok sa labas ng kanilang pinto, at lumapit si Mrs. Duran pagkatapos ay lapag ang mga plato. Tita, kami po ni Wei.
Boses ng isang babae. Little Demi. Bakit ka nandito ngayong gabi na? Nakilala ni Mrs. Duran ang boses ng babae. Ito ay ang kaibigan noong bata pa ang kanyang malayong pamangkin na kinalakihan niya. Binuksan niya ang pinto upang makita si Demi, may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha habang hawak niya ang kamay ng isang medyo matigas ang ulo na batang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagningning nang makita si Mrs. Duran na parang siya ang kanyang tagapagligtas. Tita, please kausapin si Willie. Gusto niyang ibenta ang kidney niya. Ano? Napatalon si Mrs. Duran sa gulat mula sa mga salita. Tungkol saan ito? Willie, gusto mong ibenta ang kidney mo. Huwag mo akong pigilan, tita, hinayla ako ni Demi dito para kausapin mo ako pero hindi iyon mangyayari. Kailangan kong gawin ito. Kusang sabi ni Willie. Nagulat din si Josephine ano ang pinag-uusapan ng kanyang pinsan na nagbebenta ng kanyang bato. Tumakbo siya palabas para kausapin siya. Willie, anong pinagsasabi mo? Bakit mo gustong ibenta ang kidney mo? Ganon din naman kung ikaw, sis, nakapagdesisyon na ako. Malalagay sa panganib si Demi kung hindi. Sabi ni Willie. Dan, ipasok mo muna si Willie, halika kausapin mo ako. Anong nangyari? Anong seryoso kaya kailangan mong ibenta ang kidney mo? Hindi inisip ni Mrs. Duran na nagbibiro si Willie, ito ay isang seryosong bagay. Nasa bingit ng luha si Demi habang hinihila niya si Willie papasok ng bahay. Josephine, sis, pakiusap, pag-usapan natin si Willie. Hindi niya ako pinakinggan. Willie, sabihin mo kay sis bakit mo gustong ibenta ang kidney mo, okay? Si Josephine ay nagpapanik na rin sa balita, akala pa niya ay nagbibiro si Willie bago niya nakita ang mukha nito. Sis, sinabi ko sa iyo na nagpasya na ako. Kailangan ko ng pera, ngunit ang aming mga pamilya ay nasa parehong sitwasyon sa pananalapi, wala akong pagpipilian. Umiling si Willie. Maaari tayong gumawa ng solusyon ng magkasama, maaari tayong mag-isip ng mga paraan upang makakuha ng pera. Hindi mo kailangang ibenta ang iyong kidney. Sabi ni Mrs. Duran. Willie, magkano ba kailangan mo? 150,000. Saan ako hihiram ng ganyang pera? May sakit din si uncle sa kama at anden pa ang bayad niya sa pagpapagamot. Matagal ko nang hiniram ang pera kung kaya ko. Napabuntong hininga si Willie. Sis, tita, alam kong gusto mong tumulong, ngunit wala akong ibang pagpipilian. 150,000. Parehong nagulat sina Mrs. Duran at Josephine bakit kailangan ni Willie ng ganoon kalaking pera. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.